Massive na ngayon ang crackdown mga kababayan sa laban sa mga Chinese dahil sa kanilang mga masasamang gawain dito sa ating bansa at kasama yung infiltration nila sa ating politika. May Chinese na pong mayor. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya maimbestigayang mabuti. Marcos says Bamban Mayor Go must be investigated. Nobody knows her. So mismo na yung ating Pangulo ang nag-utos ng investigasyon. Ayan po, Solicitor General's Probe Team formed versus Bamban Mayor Go. Solicitor General launches probe into Bamban Mayor Alice Go. Sabay-sabay po siya mga kababayan. Hindi lang itong infiltration dito ng mga Chinese, pati doon sa mga pro-China. Ayan po, Mayor Reoy wants Alvarez out of the House of Representatives. Yung mga kasabwat ng China po. Na promotor mga kababayan ng destabilization laban sa ating Pangulong BBM. Una na mga kababayan. In-announce ng Congress kahapon na imbestiga nila yung AJK ni Mau Diggs na pro-China. Ayan po, panahon na ng paniningil mga kababayan. Ayan po, stricter requirements for Chinese tourists to ensure travelers' rights, welfare, sabi po ng Consul General. Ito pa, 167 Chinese workers, managers from Bamban, Pogo, deported. So it is a massive crackdown, mga kababayan, laban dito sa mga Chinese na inaboso po yung ating kabaitan simula mga kababayan nung previous administration. Pinaaboso talaga niya Mr. Maravillas kasi pro-China. Yun nga po yung masaklap. Kaya pati yung pro-China, mga kababayan ng mga opisyal, kailangan na talaga pong linisin. Ngayon nga pong araw, may rally dyan sa Liwasang Bonifacio, yung Sara Resign movement. Ayan po yung balita dito sa Politics PH. Sabi dyan, mga kababayan, may kinakasang rally sa May 17, Liwasang Bonifacio at 3 p.m. Mamaya, ang simula, inaanyayahan natin ang lahat na makiisa at sumama sa mga pagkilos na ito upang mapreserba natin ang ating pamalaan at mailayo sa krisis. Magsuot tayo ng pink at black shirts para ipakita ang ating puwersa sa May 17. Maraming salamat at dumating nawa ang mapagpalayang bukas sa ating lahat. Sara resign sa DepEd. Yan po. Sara resign as DepEd Secretary man lang po ito. Hindi man Sara resign as Vice President. So makikita ninyo, itong movement na to, hindi masyado radikal. Tulad nitong mga taga Tinta Kingdom na ang panawagan po, Marcos resign as President mismo. At may mga pagbabanta na mag-people power mga kababayan. At gusto nang sumugod po sa Palasyo Malacanang, ginagatungan po yung destabilization, kudita. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi anya natin paintulutan ng destabilization. So may mga countermeasures na ginagawa na mga kababayan laban dito sa mga destabilizers. Yan anya Mr. Maravillas, kasama ba yung Sara resign? Mga Marcos loyalist po nasa likod nitong Sara resign. Inis na kasi yung mga Marcos loyalists. Kasi si Inday po, habang hindi nagre-resign, ayaw pang mag-resign sa DepEd, kasali siya doon sa rally ng Marcos resign. Pumunta siya doon sa rally ni Pacquiao ng panawagan Marcos resign at yung tatay niya nandun pinagmumura ang ating Pangulong Bongbong. Tinawag na bangag, adik. Sabi po ng doktora ng St. Luke's, cleared niya. Negative sa drug test ng cocaine yung ating Pangulong Bongbong. Diba? Baseless ang mga akusasyon po ni Mau Diggs. O ngayon, ito na, sunod-sunod mga kababayan ang investigasyon. Ito na siguro yung countermeasures. Ayan pa,
House starts to Kang probe. Duterte not invited. Hindi na po kailangang imbitahin kasi hindi man siya attend. Yan ang ugali nitong mga iniimbestiga ng Congress, pati ng Senado. Ngayon, dito muna tayo sa kwento kung saan yung Bamban Mayor po, pinapaimbestigahan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Sabi dyan sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday questioned how Bamban Mayor Alice Go was elected, saying she must be investigated. Marcos said that she was not known among local leaders. Kilala ko niya ang lahat ng mga taga-Tarlac na politiko. Walang may kilala sa kanya. Sabi po niya sa isang ambos interview sa Cagayan de Oro. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito. Bakit ganito ito? Hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Ayan po. Palagay ko, hindi natin malaman. Kaya kailangan talaga nating pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility na ganyan. Kaya yung Solicitor General po, bumuo na po ng probe team. Ayan po yung report ng Inquirer. Oh. Sa kanang Rappler, Solicitor General launches probe into Bamban Mayor Alice Go. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mag-ingat po tayo. Grabe yung infiltration ngayon. Lalo ngayong midterm election. Bantay kayo po. Kasi talagang aktibong nangingialam sa politika natin yung China. Kaya nga po may destabilization tayo. Yung mga pro-China ang nasa likod po ng destabilization. Kaya sabi ng ating Pangulo, magsasagawa yung ating gobyerno ng countermeasures. At malamang sa malamang, hindi man niya binanggit po kung anong mga countermeasures. Pero nakikita ninyo po, sunod-sunod yung investigasyon na sinasagawa ng ating gobyerno. At yung mga elements dito po sa ating bansa, alam naman ninyo kung sino. Tingnan ninyo ngayon, pinaghabol na po. Pero kailangan dumaan po sa due process. Kaya yung Congress, yung mga nasa likod ng destabilization, under investigation na po sila. Lalo na po ito na Bamban Mayor na bigla na lang po lumitaw. So sabi po ni Solicitor General Medardo Guevara, bumuo sila ng investigating team para i-determine if there is a good reason to believe that the subject is unlawfully holding or exercising public office. So tulad ng suggestion po ng COMELEC na somebody should file a quo warranto case laban dito po sa mayor ng Bamban Tarlac. Guevara said they are gathering relevant information from other agencies such as yung DILG, yung Department of Education, Commission on Election, Bureau of Immigration, at saka sa Philippine Statistics Authority. So possibly a petition for quo warranto if the established facts will support it. Only the OSG as counsel for the state may commend such proceeding, sabi po ni Guevara. So sa ilalim po ng Rule 66 ng Rules of Court, ang Solicitor General or the Public Prosecutor can initiate a quo warranto petition against public officers suspected of usurping their office or those who are not qualified for office in the first place. So a quo warranto petition can remove officials like the one used to oust former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So kino-warranto po si disqualified kasi siya. Ang ibig sabihin ng quo warranto po, on what authority? Bakit siya nag-hold ng posisyon sa gobyerno? Anong authority? If you are disqualified, you don't have the authority. So, ganun ang ibig sabihin po ng quo warranto. So, itong si Alice Go, siyang first female mayor daw ng Bamban, is currently in hot water due to her alleged involvement in two illegal Philippine offshore gaming operations or POGO in her province and her shady background. During the Senate hearings, Go claimed she does not remember basic details about her life. Nagka-amnesia po. Hindi niya kilala yung sarili niya. Nakalimutan niya kung saan ba siya pinanganak, saan ba siya galing, saan ba siya nag-eskwela. Ganon ka, hindi po. She does not remember basic details about her life, including
including her birthplace, why her birth was only registered when she was 17, in what homeschool program she took. Pati yung eskwelahan po. COMELEC spokesperson John Rex Laujanco said, the mayor only registered as a voter in 2018. Matindi po. Go also said, the administration of former President Rodrigo Duterte helped her in her mayoral run. Kita ninyo? Coincidentally, the influx of POGO workers in the Philippines also occurred during the former administration's term. Mangilingasaw na po yung mga anomalya, mga irregularities sa previous administration. Kaya nagmamadali sila. Nag-gets na ninyo kung ano ang connection nito? Una yung ICC, the sword of Damocles from the ICC. Na ngayon mga kababayan, yung Congress magsasagawa ng investigasyon po dito sa AJK, tukang-tukang. Tapos yung issue po sa Ayungin Shoal, the secret deal, iniimbestigahan na rin po. Tapos itong POGO, iniimbestigahan sa Senado. Ito yung na-discovery po. May mayor pala tayong Chinese. You see? So nagsasagawa ngayon ng gobyerno ng crackdown laban sa mga illegal activities na pinagagawa po ng mga Chinese at mga kasabwat nila dito sa ating bansa. Ito ngayon, 167 Chinese workers, managers from Bamban, POGO deported. Yan po, nagpaka-green, kulay ni Inday. Nakikita niyo, Mr. Maravillas, pinasuot ng damit ng green. Iwan ko po, basta't nagsuot sila ng damit na green. So sabi dyan, the deportees will be detained for 45 days upon arrival in Shanghai while charges are being prepared. Among the deportees are 16 of the 17 suspected managers who were caught in a van during a hot pursuit operation along M.A. Rojas Highway in Clark, Freeport during the raid last March 13, according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission. PAOCC said one of the suspected managers was left in the Philippines as he is criminally charged for qualified trafficking. The Chinese deportees were bound for Pudong, Shanghai on board a Philippine Airlines flight. They were accompanied by PAOCC representatives and Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group personnel. PAOCC spokesperson Winston Casio said the deportees comprised mostly of the fugitives and suspected managers of Sun Yuan. In China, the deportees will be detained for 45 days while criminal charges are being prepared, sabi po niya. Today's deportation is a salient proof of the successful collaboration between the Philippine and Chinese governments to put a stop to the scamming activities of errant internet gaming license operators. This latest crackdown on errant IGL shows the resolve of Executive Secretary Lucas Bersamin in his capacity as PAOCC Chairman to summarily deport all foreign scammers. Andito po sa atin yung mga scammers at sangkot dito po, mga kababayan, yung Bamban Mayor na Chinese. Kaya po, istrikto na po ang requirements para sa mga Chinese tourists dito po sa ating bansa. So tama lang itong mga measures kasi baka yung iba dyan, hindi lang mga pugante, kundi baka mga spies pa ng China. At baka ito mga kababayan, mga kasabwat ng mga destabilizers. Tama? Yung mga destabilizers po dito, karamihan, hindi karamihan, lahat. Mga pro-China. O ngayon, ito na yung balita. Si Mayor Oy ng Tagum City, nagsabi na gusto niyang matanggal na ng tuluyan, ma-expel bilang congressman itong si Pantaleon Alvarez. Nangyaring rally ng Maiso na si Congressman Alvarez during the rally withdraw ng support ng PNP, military, army, Presidente
Marcos. To us, that's unacceptable. Sir, base sa yung pagkulong ng hearing kanina, kamusta po? Ano pong masasabi po ninyo? Are you Ang happy? pinasalita ko, being one of the complainant, and then si Raymond Alvarez, this man, pinasalita rin for his statement. Sir, may iba pa po kayong inireklamo sa FSC? Marami pa yun, pero hindi ko na sinali. Sir, what result are you expecting po? Yung sa complaint namin, expulsion. Expulsion ang gusto niya. Dapat matanggal na. That's too much. Too much sa Huwag niya. natin gagawin yung freedom of speech. Sumobra. Maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mga opisyal. Tama. Freedom Sumobra of po. speech is not absolute. Yes. Kaya may batas tayong libel eh. Tama. Hindi ka basta-basta magmura ka na lang dito. Maski sino. Ano yung sabi mo? Freedom of speech. Nakasanayan na nilang magmura na magmura. Sobra na po. Sobra na. Marami siyang pinagsasabi. To me, ang becoming, Dapat kalosi na. Sumobra eh. tayong mga public official, we have that high respect. Correct. Even to those barangay kagawad. Those Tama. public officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Sir, personal na decision niyo po itong pag-file na loan, wala po nagsabi po. Wala. My own decision. In fact, yung mga councilors ko, barangay captains, I told them that I'm going to file a complaint against Congressman Alvarez. It's up to you. You will join me. Sir, Maybe join. So ito na yung panahon, mga kababayan, na kailangan panagutin itong mga mapang-abuso nating mga opisyal at dating opisyal ng ating gobyerno na imbes tumulong po sa pagpaunlad ng ating bansa, naging mga salot na po ng ating lipunan kasi hindi sila yung nasa posisyon, yung naging desisyon ng ating mga mamamayang Pilipino sa pagpili ng mga bagong leaders natin. Ayaw nilang irespeto. Tama po? Ang gusto nila, sila lang ang magpoder. Masyadong entitled sila. Ayan man lang po, mga kababayan, ng ating mga latest developments ng mga balita dito. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.